slower than they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Come, my children, do not fear. I come to bring you good news of cheer. I joy to share to all the people of the world. And she wept, did not touch her feet upon the ground she tread, and blades of grass never bend an inch, and blades of grass never bend an inch. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa unang araw ng ating nobinaryo o pagsisiyam, bilang paghahanda sa kapistahan ng Mahal na Birheng Maria na pinipintakasin natin bilang A Lady of La Salette, hingin natin na maging bungang biyaya ng banal na pagdiriwang na kapulutan natin ng aral ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Tapat siya sa pananalangin sa Ama upang sundin ang kalooban at sinasabuhay niya ito bilang paglilingkod sa kapwa. Saglit tayong manahimik, aminin natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri Sa Diyos sa kaitaasan. at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angkin, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulubog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami paghindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas.
Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay niyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itatakwil niyo na ang lahat ng ito. Galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba, ang lahat ay siya sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal. Tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kung dakila ka't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Hallelujah, 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 hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa kapatid na pari, si Reverend Father Fidel Joseph Raura, ay inyong kura paroko sa bumubuo ng Paris Pastoral Council, sa bumubuo po ng Fiesta Committee, sa mga naglilingkod sa ating banal na pagdiriwang sa iba't ibang pamamaraan, sa inyo na mga mananampalataya ng parokyang ito, bayan ng Diyos, magandang gabi po sa inyong lahat. Kinalulugod ko po na maanyayahan at maging bahagi ng inyong nobenaryo sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Paumanhin po sa pagkabalam ng ating pagdiriwang. Nanggaling po ako sa parokya ni San Isidro Labrador sa Malhacan. Kanina po, pagkaturo ko sa Quezon City, ang advice ni Father Fidel, pakiagahan ng konti at matraffic. Sabi ko, alis kami mga 4:15, 4:30. Sabi ni sister, umiiling na Totoo po pala. Hindi po matraffic sa lugar ninyo. Sabi ko, may mahabang parking mula doon sa pagbaba ng Divine Mercy hanggang dito. Biro lang po. Ginagawa pala yung daan. Anyway, huli man at magaling, kalbo pa rin po. Mga minamahal na kapatid, sa unang araw ng ating nobinaryo, tinutulungan tayo ng Mahal na Birheng Maria na matuto sa kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas. Ang mabuting balita mula kay San Lucas ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na masilip, matunghayan yung isang araw sa buhay ng Panginoon. Kung iba-vlog po, o igagawa ng script para sa any social media platform, ang buhay ng Panginoong Hesukristo, kakakitaan natin ito ng dalawang salient features, so dalawang mahalagang katangian. Ano yun? Una, buhay panalangin. Siya'y nanalangin, katulad ng pinahayag. Ang pananalangin niya ay hindi nangyari ng 1 oras, 2 oras, ilang oras, hindi din ilang minuto. Ang sabi rito, nanalangin siya buong magdamag. He prayed all night long. Wow, ang haba. Paano yun?
Sa unang pagkatanto dito, maaaring tanungin natin ang ating sarili o iba, no, hindi kaya napagod si Jesus? Ano kaya pinanalangin niya? No? Ano siya nanalangin? Why did he last that long? Imagine, to pray all night long. May mga nagpa-party po all night long, no? May mga naglilibang, no? Yung sinatawag nilang pamorningan. Oh, kinakaya yon, puyatan, no? Ito iba. Nagdasal buong magdamag. Bakit? Paano? Pinakikita sa atin na tinuturo ng Panginoong Jesucristo na ang pananalangin ay isang karanasan. Prayer is an experience. When prayer comes to us as an experience, no, we don't do our prayers. It happens to us. Yun po ang unang katotohanan. No? Yung pananalangin, karanasan. Karanasan ng Panginoong Jesucristo na makasama. No? Gamitin natin yung mas malalim na salitang Tagalog, makaniig ang kanyang ama na kanyang pinakamamahal. Sa piling ng isang nagmamahal, hindi niya inaalintana yung oras. Hindi siya nagbibilang ng panahong lumilipas. Naroon lang siya sapagkat yun ang kanyang kagalakan. At kapag ka nagagalak ang isang tao sa kanyang minamahal, yun na ang pinakamagandang pangyayari sa kanyang buhay. When joy sets in any of our doing or in any of our engagement, then it brings about greater joy. Matatandaan ninyo, yung tatlong alagad na paborito niya doon sa bundok ng Tabor, nung makita yung kanyang kalwalatian, no? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po na manatili na tayo rito. Gayon ang karanasan ng Panginoong Jesucristo. He was a son to his father. Ano pinanalangin niya? Yung kanyang karanasan. No? Yung hindi pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kababayan sa Nazareth. Yung mga Pariseo at Iskriba na gumagawa na siya ng mabuti, pinaparatangan pa siya ng masama. Yung maraming taong sumusunod sa kanya. Yung mga humihingi ng kagalingan. Yung mga gustong makarinig ng mabuting balita. At lahat, wala siyang tinangi. Remember the setting, no? Judea, yung po ang southern part of Israel, nandun yung Jerusalem. No? Nagpunta siya doon sa Tiro at Sidon, lagpas pa po yun sa Galilea, yung northern part. Yung Judea, yun ang lugar ng mga Hudyo. Yung Galilea, yung Sidon at Tiro, yun ang lugar ng mga Hentil. So, wala siyang tinangi. Lahat itinataas niya. Ganun siya nanalangin. Jesus Christ is telling us, my dear brothers and sisters, that to pray is to give ourselves not to praying, but to God. And make such moment as an engagement with Him. When we pray to God, we become present to His presence. And nothing else matters. Bukod pa roon, yung pananalangin ng Panginoong Jesucristo, kaya matagal at mahaba, no? Hindi naman panalangin ng bibig, hindi masalita. Pananatili. Naroon siya. No? Nangungusap sa kanyang ama, nakikinig siya. Samantalang bukas naman ang kanyang puso't kalooban sa kanya. Sa pag-alala natin sa pananalangin ng Panginoong Jesucristo, matanim sa ating isip at puso na ang pananalangin ay wala naman sa haba o ikli, wala din sa dalas, wala din sa dami ng salitang sinasabi.
Yung tunay na panalangin, nagmumula sa puso, hindi sa nguso. Marami sa atin, pag nananalangin, kanguso ng Diyos. Ang panawagan sa atin, maging kapuso niya. When we pray from the heart, sincerely, our prayers rise up to God. And they will return to us, bringing us so much blessings. And each prayer that we send to God from our hearts will change us and never intend to change the will of God. Yung mga panalangin po natin mula sa puso, tataas sa Diyos, babalik sa atin yun, dala, iba yung biyaya. At babaguhin tayo. Hindi babaguhin ang kalooban ng Diyos. O balikan nyo inyong buhay panalangin. Kaya sa maraming pagkakataon, sinabi ng Panginoong Kristo, manalangin kayo, huwag kayong manghinawa sa panalangin. Pray always, never cease to pray. Yun ang katotohanan. Pinapanalangin nyo ba'y asawa nyo na magbago? Anak ninyo na malagay sa katinuan? Pinapanalangin nyo ba'y biyanan nyo, manugang ninyo, kapitbahay ninyo, kaibigan nyo na nagmarite sa inyo? Maganda po iyon. Ano pinanalangin nyo sa kanila? Kunin na ni Lord? Hindi naman. You pray for them. Na? At yung pananalangin nyo sa kanila, mula sa puso. Ha? Darating yung panahon, diringgin ng Diyos yung panalangin niyo. Not in your time, but in His time. No? Pero habang naghihintay kayo, bumabalik sa inyo yung biyaya ng pananalangin niyo. Bago mabago yung asawa niyo, biyanan niyo, anak niyo, kaibigan niyo, sino man, una kayong babaguhin ng panalangin ninyo. Our prayers change us when they are sent from the heart. We can never impose anything upon the will of God. Ihahanda tayo ng Diyos na tanggapin kalooban niya. Kumisan, sinasabi natin, ang tagal namang tumugon ng Diyos sa aking panalangin o tila hindi pinakikinggan ng Diyos ang aking panalangin. Pinakikinggan po ng Diyos ang lahat ng panalangin at tinutugon niya. Hindi ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa Kanyang kalooban. Baka tumugon na. Hindi mo lang matanggap yung tugon. It's not always yes. Sometimes it's no. But most of the time, sinasabi ng Diyos, maghintay ka lang. Wait, and you'll have the best. Not in your time, but in my time. Pangalawa, matapos manalangin ng Panginoong Kristo, naglingkod siya. Ano una niyang ginawang paglilingkod? Mula sa karamihan, pumili siya ng 12 na makakasama niya at sinugo niya bilang mga apostol. Nung kasakasama niya yung mga alagad na ito na 12 sa bilang, sila'y tinuturuan niya. Sila po'y mga disipulo. Ang isang disipulo ay isang nag-aaral, nagsusumikap na matuto sa kanyang guro. At ang pagkatuto ay sa pamamagitan ng pagiging nasa tabi ng guro. Face to face. Wala pong modular. Walang online. Discipleship can only be had through a deep personal contact with the Master. In reality, it's learning from the Master from His feet. Katulad ng ginawa ni Maria ng Betania na umupo sa paanan ng Panginoong Kristo. Pakikinig, pagkabukas ng tainga, higit sa lahat ng puso. Ngayon, nahubog na sila ng Panginoong Kristo, pinili sila, tinawag sa kanilang pangalan at isusugo bilang apostol. Yun po ibig sabihin ng apostol, sugo. One who is sent on behalf of someone. Bakit sila isusugo? Kung ano'y natutuhan nila sa Panginoong Kristo, kung ano'y tinanggap na misyon ng Panginoong Kristo, ibabahagi sa kanila. Kaya sa mga darating na araw, papagninilayan natin, susugo sila dala-dalawa, ibigyan ng kapangyarihan, laban sa mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, magpahayag ng mabuting balita. At sa bandang huli,
no, with the Great Commissioning, bago umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, kung saan siya nagmula, isusugo niya sila sa buong mundo na. Bibigyan niya sila ng paghahayo. At kasunod ng pagpiling ito, pagtawag sa mga alagad, yung paglilingkod. No? Tinawag niya sila, ngayon pinakita ng Panginoong Jesucristo bago sila ihayo, ito ang gagawin ninyo. Binigyan niya sila ng apprenticeship, on-the-job training. Ano ginawa ng Panginoong Jesucristo? Nagturo siya ng maraming bagay, kaakibat ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At nagpagaling siya ng mga may sakit, lahat ng may sakit na inilapit sa kanya. Ang sabi nga rito, mahipo lang siya sapagkat nagbumula sa kanya ang kapangyarihan ng kagalingan. Ano pa? Pinahayag niya ang mabuting balita. Ito rin ang gagampanan ng mga alagad na isusugo sa ngalan niya. Ipahayag ang mabuting balita, magpagaling ng mga may sakit, magpalaya sa mga demonyo sa inaalihan ito. Pinakita niya sa mga alagad yung tunay na buhay Kristiyano. Christianity 101. Panalangin, paglilingkod. Hingin natin ang tulong ng Mahal na Biring Maria na misang nagpakita sa Francia, sa La Salette, sa mga batang pastol, nananawagan ng pagbabalik loob, pagdarasal, paggawa ng kabutihan, pagtalikod sa anumang makasalanan. Hindi natin magagawa yon ng tayo lang. Taglay natin ang kahinaan, hulog tayo sa pagkakasala. Ngunit kung tayo'y bukas sa biyaya ng Diyos, katulad ng pinagnilaya natin nung linggo, walang imposible. Makita sa ating buhay yung dalawang katangian ng Panginoong Jesucristo na nagpapakilala ng buhay at buhay na Kristiyano. Marubdob na pananalangin mula sa puso at paglilingkod sa kapwa-tao mula rin sa puso. Paglilingkod na totoo, hindi pakitang tao lang. Hindi naghahangad ng palakpak. Hindi naghahangad ng thumbs up. Lalo tigit, hindi naghihintay ng tarpaulin. Masyado pong gusto ngayon ng tarpaulin. No? Anywhere you go, nakaladlad ang tarpaulin. No? Huwag nyo nang tularan yun. Ha? Hayaan nyo, darating sa inyo'y araw, bibigyan din kayo ng tarpaulin. Naro'y picture ninyo, siyempre nakangiti. Naro'y birthday ninyo, may isa pang date, may dedication pa. Sasabihin doon, we will miss you. Ngayon, maglingkod muna kayo. Yung paglilingkod ninyo, magmumula sa panalangin. Ayun. Kaya kayo mananalangin ng taos para makapaglingkod ng totoo. Pag pinaghiwalay nyo yan, pilay. I mean no offense. Tagibang, lopsided. Tandaan nyo yun, nananalangin kayo, katulad ng Panginoong Jesucristo, para mabatid ang kalooban ng Ama, sundin ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Nakapaglilingkod kayo sa kapwa, nakagagawa ng mabuti, hindi dahil matalino kayo, smart kayo, madiskarte kayo, marami kayong karanasan, okay, given. Dahil pinagpapala kayo ng Diyos. At kung tunay ang paglilingkod nyo at nagbumula sa panalangin, yung paalala ni Apostol San Pablo sa unang pagbasa ay hindi nyo magiging karanasan. Ano yon? No, yung pagtatangi. May pagkakatangi na nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak. Pag pumasok na yung pagtatangi at pagkakawatak-watak, susunod na dyan ang inggitan. At yung mga binanggit pa niya rito na hindi mula sa Espiritu Santo, kundi mula sa pagiging makasalanan ng tao. Dulot ng diablo.
Maganda'y paalala ng isang matandang pari, nung ako'y seminarista pa, nautusan ako ng yumaong Bishop Almario na puntahin matatandang pari, interviewin sila, at gumawa ako ng feature story sa Sandigan. Sabi ng isang matandang pari, namatay na siya, Father Jose Cruz, no? Nung tanungin ko siya, Father, ano po ang mensahe ninyo sa mga kaparian? Lalo tigit sa mga batang pari. Sabi niya, ito lang sabihin mo. Yung nagsasabi na siya'y Kristiyano, nananalangin, tumatanggap ng mga sakramento, pero hindi marunong sumunod, naglilingkod sa dyablo. Ipagadya tayo sa gayong kahinaan. Sa unang araw ng ating nobinaryo, mamagitan nawa at manalangin para sa atin ang Mahal na Biring Maria. Mulit-muli, maging bukas tayo sa pagbabalik loob at ng ating puso sa Diyos. Sa taos na pananalangin at taos na paglilingkod sa kapwa-tao. Ayon sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, sa aking mga pagdarasal at pagtawag sa iyo, napakarami kong mga hinihiling sa iyo na mga biyaya. Ngayon ko na pagtanto na nakakalimutan ko madalas ang pinakamahalagang biyaya, ang manatili lamang sa iyong presensya upang ako ay mabago mo. Napakarami kong hinihingi sa iyo na sana baguhin mo yun, baguhin mo ito. Nakakalimutan ko na ang pinakaunang mabago ay ang sarili ko upang ako ay mas matulad sa iyo. Na nadiriyaan lagi para sa Ama, nagdarasal, na nagbubunsod din upang makapaglingkod sa iba ng totoo at tama. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo kakalimutan. Hindi niya tayo pababayaan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Seek ye first the kingdom of God, and everything will be given you. Unahin mo muna ang Diyos, sapagkat gusto Kanyang mapalapit sa Kanya.
Walang saysay ang lahat ng mga pagpapala kung makakalimot tayo sa Kanya. Ibibigay niya ang biyaya kung ito'y makapagpapalapit sa atin sa Kanya. Siya muna bago ang iba kung lalapit kay Jesus. Ang tayo'y mapalapit at mapagod ng Diyos, ang pinakamagandang pupwedeng mangyari sa ating lahat. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, ihandog sa iyo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong pusong nananabig, na makapiling ka tuwi na ihahandog sa iyo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa iyo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking pag-aalay, nangalak at tinapay, naway maging iyong dugo't katawan. Blessed are you, Lord God of all creation. Your goodness we have this bread to offer. Lord of the earth and work of human hands is will become of us now bread of life. Blessed are you, Lord God of all creation. Your goodness we have this wine. The wine and bread Sa banal na we are so blessed and we praise you. kapalit naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng buhay. Tanggapin ang alay ko, Ama, kalugdan mo mula sa iyong anak, bugtong mong anak, biyaya ng buhay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga handog sa Diyos na makapangyarihan ay tunay na maging kalugod-lugod. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming pinagdiriwang ang pagunita sa ina ng iyong anak. Marapating mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makaisa kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita ang ina ng Diyos, si Mariang Banal. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na biring, totoong mapalad, na yung piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ating ipinahayag na Namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong Santa Iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama si Nan Joyce, Louie, Kuya Obo, Paulina, Francisca, Gregorio, Tiong Gaso, Loleng, Benjamin, kayo din ang lahat ng mga umanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taimtim tayong manalangin mula sa puso sa Ama, katulad ng Panginoong Jesucristo, upang masunod ang kalooban niya at matutuhan nating tao sa pusong maglingkod sa kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan at pagiging makasarili. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ni Jesucristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang nakaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May the mixing of this body and blood of our Lord Jesus Christ bring eternal life to those who will receive it. With faith in your love and mercy, eat of your body and drink of your blood, hoping me condemnation, but have no mind and body. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At dadalangin pagdating ng umaga.
oras pagsikat ng liwanag aking hintayin. Tingin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Tanging pagmamahal yung inialay, kung kaya't nagpupuri, ang anak ko ay manal. Turuan mo akong magsikap, na lagi kong sundan ang kalooban mong dakila't magpakailan pa man. Tingin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Tingin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa banal na pagdiriwang, ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria, marapati mo kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. Aming inialay ang pag-ibig walang kapantay. O Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusot na mulaklak na numbalik. Birhen, Birheng mahal,
at sa dasal aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang bilhin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang bilhin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Ora pro nobis Sancta Dei Genitri, ut digne feciamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matis Maria corpus et animum, ut dignum Filii Tui habitaculum epice merere Tu, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia interdetione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Divinum Auxilium, Mani et Semper Nobiscum. Amen. Palakpakan natin ang mahal na ina. Maupo tayo saglit. Ang atin pong taos-pusong pansalamat, unang-una sa Panginoon at sa ating ngayon, saka nagdiwang sa atin, kasama natin si Father Rainiel Pineda. Palakpakan po natin siya. Si Father Rainiel po ay taga sa amin, taga San Miguel. Magkakabaryo kami, particularly yung sa mother side ko at yung pamilya niya, magkamag-anak din po kami. If I'm not mistaken, naging teacher niya yung nanay ko, pero ako naging teacher ko siya. Hanggang sa seminaryo, naging professor ko rin po siya. At kaya malaki ang impluensya niya sa pag-aaral ko, lalong-lalo na sa pagkapari ko. Sa mga medyo nakukulitan sa akin, kapag sinasabi ko, gusto ko malinis, sa kanya ko nakuha yun. Sa seminaryo, sa parokya, napakalinis niya. Kaya kanina, sabi ko, yung mga marumi kong sutana, alisin niyo sa sacristy. Pero malinis na yung sacristy. May mga ilang pirasong naisuot lang akong sutana. Sabi ko, kung malinis ako sa kwarto, mas malinis yun. Tanggalin niyo doon. Pero ang isa sa pinaka nagustuhan kong impluensya sa akin ni Father ay yung pagdating sa tama, yun ang gagawin niya. Walang kamag-anak sa kanya, walang estudyante sa kanya. Lagi niya sinasabi dati sa amin, hindi ako magiging hadlang sa kaligayahan mo. Lagi ko narinig yun pag nagpapaalam ako. Pag ang ipagpapaalam ko ay nararapat, dapat at tama. Kung naaayon, sabihin niya yun, hindi ako magiging hadlang sa kaligayahan mo. Pero pag alam niyang magiging mali, hindi proper yung gagawin ko, hindi tama yung pagpapaalam ko, paninindigan niya yun. Hindi niya ako papayagan. At isa lang, ito yung sinasabi ko sa inyo na isa lang yung kaso ko sa seminaryo. Isa lang. Ang nagbigay pa sa akin si Father Rainiel. Kasi nga, may cellphone ako. Dinala ko yung cellphone ko. At sinabi niya yun, mali yan. Kaya yun ang naging kaso ko. Pero hindi ko honestly tinatanim na parang masama yun. Hindi. Kasi doon ko nakita na pagdating sa tama, gawin mo yung tama, panindigan mo yung tama, walang kamag-anak, walang estudyante. So yun talaga yung pinakagusto ko nakuha ko sa kanya. Other than that, maraming salamat din po, Father, sa pagpapaunlak po ninyo para buksan ang nobinaryo po namin para sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Lazaret. Palakpakan po natin siya. Thank you po. Okay, magsitayo na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa unang araw na ito ng nobinaryo sa karangalan ng Our Lady of Lazaret. Maraming salamat kay Father Fidel sa kanyang pag-anyaya. So, natutuwa po ako at nagagalak sa inyo at para sa kanya. Kaya ang sabi ko sa kanya kanina sa pagbabahagi na ng kapayapaan, congratulations. Maganda po, maayos ang inyong parokya. At kung maganda at maayos ang ating paligid, makapagbibigay puri tayo sa Diyos. Pag maganda ating nakikita at maayos ang ating iisipin, maganda ang ating gagawin. Magiging maganda ang ating buhay. Amen. Hindi pa po ako mamamatay, ha? Maraming salamat po. Muli, magandang gabi. At hangad ko ang tagumpay at ibayong biyaya ng inyong pagdiriwang sa karangalan ng mahal na ina.
Papurihan natin ang Diyos sa mahal na Birheng Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong ulo, tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo't subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tinga pinawa niya kayo't bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mag-anak na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. At inang naipagdiwang ang banal na misa, humayo kayo, taos na nananalangin at naglilingkod sa kapwa-tao ayon sa halimbawa ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Mag-ingat po kayo pag-uwi. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.